Yo, what's up mga kalingap, good morning po sa ating lahat mga nandito ngayon. Magandang umaga po sa inyo at magandang gabi sa lahat po ng mga nandito sa premiere. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. At meron tayong balikan dito sa lugar nito. Kung maalala po ninyo yung ating pinuntahan dito sa lugar nito, mamaya po mga kalingap, sigurado ako inyo po itong matatandaan. Tara, meron tayong clue kung saan tayo ngayon. Ito yung clue po mga kalingap, ano, sa lugar na ito, yung ating pinuntahan. Ayan, seawall na putol. Tabing dagat po ito mga kalingap po. Seawall na putol. Putol po yan hanggang doon. At dito po sa kabila, ganun din po. Seawall din na putol hanggang doon. Yun. Alam niyo na kung sino ang ating balikan dito sa lugar nito. Mga kalingap, mga kapatid, sino ang aking binalikan sa lugar nito? Tara po mga kalingap, at ating kapanayam ulit ang isang senior na nag-isa lang sa buhay, pero mayroong 3 asawa at 4 na anak. Tara po mga kalingap, alam niyo na. Ayan na, dito na tayo. Pero bago tayo dumiretso doon sa kanila, ano po mga kalingap, ay dito po tayo sa likod na daan para po ma-surprise natin si tatay. No? Andiyan kaya siya, si tatay, para surprisahin po natin. Tay! Oh, kumusta? Ganun pa rin. Oh, Babago. daming malunggay dito talaga, oh. Nahilig kasi ako Oo. ulam. Nung lipat bumagyo ng Pisoy, ang talang pirito, kamuting kahoy. Sino yung naglilinis doon, tay? Ha? Sino yung naglilinis doon? Ay yung tawa ng mayari nito. Dito sa lupa nito? Oh. Yan kasama mo. Ako lang po. Sige tay, palit ka muna. Ano tay? Hindi pa ako nakapagupit. Bakit? Haba ng buko. Mahaba ng buko mo. Pero yung sa Maynila ako, ang buko ang dito. Nagtrabaho ako dyan sa Camp Aguinaldo. Pati yung mga sundalo doon. Camp Aguinaldo? Nagtrabaho ko din doon? Restaurant. Oh, anong trabaho mo doon tay? Nagsiserve ng mga pagkain sa mga sundalo. Kumbaga ikaw yung waiter. Peter. Oo, doon sa kantin. Yeah. Kantin ng Camp Aguinaldo. ay Camp Aguinaldo. Aguinaldo. Camp Aguinaldo magkatabi pala. yan ng Camp Krami. Oo. Tapos yung mga babae doon. Oo. Sir, alika. Bakit ho, ma'am? Ano ba yung buhok mo? Tama o ano ba yan? Talagang tunay yan o? Wig lang. Ako tunay. Muniwala ako, hawakan mo. Tapos silain mo. Ayaw nilang maniwala, no? Pero ang ganda pala. Pag ganyan-ganyan na. Tapos pa dito. Parang si ano? Parang buhok ni Freddy Aguilar. Hindi flyaway ganyan. Hindi.
agad mo sa loob, sa likod ko. Oh. Ang ganda na ng buhok mo, kako ipapagup. Wag! Sabi na, wag mo pagupit pa, ang ganda. O, anong nangyari? Anong nangyari? Hindi ko nga pinagupitan, pero nung sa katagalan, nauwi ako dito, Pinagupitan mo na? ko sa kapatid ko, ayaw, wag muna. Hindi talaga, pinabalik ako sa Manila, ulit. So, pagbalik ko naman ulit, talaga napilitan ko ng pagupit ko lang. Sawa na ka na, kuya. Oo. Wala, sige, bala ka. Kinuha niya, ganyang kahaba yung buka ko, ibenta mo na lang yan, kuya. Dahil binibili naman nila. Ay, binibili nilang yung mahaba na buhok. Oo, binibili Ginagawa nilang wig, ano tayo? yan. Oo. Ang ganda talaga pag alon-alon pa ganyan, no? Magkano ng pagkabila ng sa buhok Ay, na yun, mahaba? hindi ko na alam kasi sila, bahala na sila doon sa Oo. kanila na yun, binigay ko lang sa kanila. Oo. Kasi dati, ang mahabang buhok, pag nakikita sila ng mahabang buhok, binibili nila kung minsan mayroong 2,000, depende sa haba ng buhok kung gaano kahaba. 3,000, mga ganyan. Mura pa noon. Siguro, mga mataas na 100 noon. Oo. 1966. 1966. Kasi nga, pag ganyan mahabang buhok, ginagawa nilang wig. Binibinta nila sa mga parlor. At ang ginagawa naman sa parlor ay pinapaupahan nila. Buhok mahaba. Sa ngayon, talaga, totoo yan. Oo. Pero mahal na ngayon, kaysa noon. Mahal na talaga. Kasi yung maigsi nga lang buhok, 500 na. Nung bumalik ako sa Camp Aguinaldo, ano nangyari sa buhok mo? Tama na yun, sir. Pinagupitan ko sa kapatid ko. Ayaw nga yung kapatid ko gupitan ako. Napilitan ko na lang kako. Sabi ko, saan yung buhok mo? So, ako, doon, binigay ko sa kapatid ko. Sayang ang ganda pa naman ang buhok mo. Oo. Wala ka akong magagawa. Wala bang wala na bang pumupunta dito? Na mga anak mo, wala nang pumapasyal? Ay, hindi. Pamasyal yung isa kong lalaki nung Hulyo. Ay, nung July. Nung July. Oo. Ngayon, babalik yun. Sino? Si GR. Nandun sa Las Piñas. Las Piñas, oo. Ngayon, babalik siya. Babalikan niya ako, papa, dito Disyembre. Ay, gusto nga tumira dito. Ihanap ko ng trabaho doon. Tapos ang college yun yung sabi ko, wag na dito. Bakit, papa? Mura ang sahod dito, ang sweldo. Bitin pa. Ako doon ka na lang uli sa Manila, maghanap ng trabaho. Balikan lang doon. Kasi nag-deliver siya ng mga appliances. Appliances. Saan? May dala. Anong appliances yun? Anong kumpanya? Yung parang yung damit. Anong kumpanya yun? Tingnan mo nga yan dyan. Pag nito nga. Motor parts naman ito, tay. Ay. Sa motor parts naman ito. May Speedtick. Sasakyan sang dala-dala. Yun. Umalis yata kasi mababa daw ang sahod. Maghanap ka na lang doon kaysa dito. Dito mas mababa dito. Probinsya ito basta provincial rate, mababa lang talagang sahod. Tapos, bitin pa. Diyan sa munisipyo ang gusto ako. Sinabi sa akin nung kakilala ko naman dyan na huwag na pare. Huwag mo nang pauwiin dito maghanap ng trabaho. Nakita ko, mababa niya yung sweldo dyan sa munisipyo, bitin pa. Imbis nga buwan-buwan, aabot ng mga isang kalahati. Ako, ayun, sinabihan ko. Ewan ko, may trabaho na ngayon. Baka may trabaho na ngayon doon. Baka nga. Yung isa ko naman, yung isang anak mo na sumunod doon. Lalaki rin. Oo. Ang trabaho sa bangko.
Oh, bigatin pala ano tay. Yung mga anak mo, tapos bangko, tapos nagde-deliver ng appliances. Pero malis na yung isa doon, yung panganay ko yan sa tatlong asawa ko, yung nagde-deliver ng mga appliances. Doon sa pangatlong mong anak, pangatlong asawa. Ah. Oo. Pero yung sa mga babae tay, Puro na may asawa rin yun. wala ba silang yung sinasabi na hindi ba sila namasira dito? Bihira lang pumasyal dito yung isa. Sa Camarines Sur. Sa sa Birak, Catanduanes. Oo. Oo. Yung sa pangalawa kong anak yun sa Oo, asawa. sa pangalawang asawa mo. Yung panganay Anong naman, pangalan nun tay, nung anak mo na iyon? Sa Mari- Birak, Marite Marefe, Zamora. Samura. Ayun. Yung panganay ko naman, nasa Pasig. Yung nasa Pasig ano? Anong pangalan nun? Jocelyn. Jocelyn, babae. Alias Juby ang Juby. Jocelyn alias Juby, ang palayaw. Alias Juby, Zamora yan. Meron ka bang panawagan tay sa Wag mga na, hindi na, kasi mga anak mo? yung anak kong isa, yung dyan sa Birak at Catanduanes, saka sa construction ng trabaho ng asawa niya. Yung asawa niya, construction. Minsan nabibitin yata ang sahod, kaya minsan walang trabaho yata, umihingi sa akin ng pira. Sabi ko naman, ba't kayo umingi ka nangingi sa akin? Wala naman akong trabaho. Doon tayo sa sa panganay mong anak, doon sa una. Okay yun, walang problema yan. Nagbibigay naman sa iyo, nagpapadala naman. Pag nauwi dito, binibigyan din ako. Nung kailan nung last na pumunta dito, yung panganay mong anak, yun ang asawa? Hindi ko na matandaan kung anong yan. Kailan siya nagpunta dito noon? Hindi ko na matandaan. Hindi mo na matandaan. Medyo matagal-tagal na rin. Oo. Hindi ibig sabihin, matagal na siya na hindi pumapasyal dito. Mga isang taon na yata hindi na. Meron ba siya alam tay kung bakit si Tatay Tonyo ay buhay pa kaya? Hindi pa nangumusta si Ate Jocelyn? Ano yung pangalan? Juby. Palayan. Juby. Palayaw yan. Juby Zamora. Ano naman yon? May contact naman yan sa kapatid ko. Oo. Anong nakaraang na buwan, pinigyan akong 200 tapos 1 kilong karne yun. Bakit ka may karne? Nandiyan ba yung anak ko? Wala niya, pinabibili niya sa akin, bigay sa iyo. Ibig sabihin nagpaabot ng tulong itong paabot yung si Ate Juby, lalaki, si Bibot. Ay yung kapatid mo? Oo, yung kapatid ko ang binigyan ng may yan ang kakontak doon kasi. Ako wala naman akong number. Asan na ngayon yun si Bibot? Andyan lang sa layuan sa Tres Maria. Dyan sa layuan Kaya sabi ko kaya pumunta dito. Si anong pangalan? Si Bibot? Bibot. Palayaw Bibot. Oo. Yan ang tawag namin mula nung maliit pa yan. Oo. Kaya sabi ko, ba't hindi siya umuwi dito? Pasalanan lang ako. Ewan ko. Medyo yun yata. Kasi ang asawa nun, medyo may diferensya na. Oo. Kaya hindi masyadong hindi siya nakauwi dito. Dahil yun na nga, yung asawa niya, hindi matanda na rin, may sakit. Minsan nga raw, naka-brief na lang nagdumadaan sa kalsada. Naglalakad na naka-brief? Di doon lang naman sa lugar nila. Doon sa lugar nila. Yung asawa ni Ate Juby. Katulad dyan, ba yan, dyan. Medyo matanda na. Bakit kaya? Matanda na. Ay, matanda na. Matanda sa akin yun. Yung mga, siguro mga mahigit 80 na. Yung sino yun? Yung asawa ng anak ko, Juby. Yung asawa ni Ate Juby. Sabi ko nga,
bakit yung pa ang napili mo? Oh, Mabait kasi gano'n nangyari. oh, Tapos may sariling lupa yan doon. May bahay na ano pinapaupahan. pinapaupahan doon sa Pasig. Kaya Kaya walang problema pala. walang problema yung anak ko. Wala. Kaya pala, kahit na matanda na yung napangasawa niya ay okay lang. Okay. Ano ang tawag doon, tay? Mayroong tawag dyan. Di ba? Pag nakapangasawa ka ng may edad pa sa ganyan, kay Ate Juby, may edad yung napangasawa niya. Ang ibig sabihin, ang tawag doon ay practical. Practical. Yan. Kasi nga po, pag nangasawa ka ng bata na wala namang ikabubuhay para sa iyo, anin yung gwapo na wala namang trabaho, na wala namang kayamanan. Ayun. Kung kaya ang pinili ni Ate Juby ay edad man siya, pero yung kanyang pamumuhay ay walang problema. Walang problema, pati na rin sa kanyang mga anak. Ilang anak na noon, tay, ni Ate Juby? Ano lang, 4 yata. Isang lalaki, 3 babae. babae. 4. Tapos doon sa pangalawang anak mo na babae, dalawang anak. Babae at lalaki din. Babae at lalaki. Katapos doon sa pangatlong anak, si ay asawa, si GR at isang anak na lalaki. Tapos yung wala pa, binata pa yun. Ay, binata pa. Ano yun, bunso? Bunso. Ayun. Ang buhok ng anak ko si GR, yung anak niya, hanggang dito ang buhok na. Ako, saan nagmana yan? Saan ba nagmana sa iyo, Papa? Sabi sa iyo. Sino sabi? Anong pangalan nun? Si Junior. Alin? Ay, si Junior yung nagsabi na sa iyo nagmana ako. Kanino pa yung magmana yan? Sabi niya sa iyo, Papa. Mga anak ko, wala akong problema. Mula nung maliliit yan, di ako binigyan ng problema. Pero itong mga ibang mga pamilya, nakikita ko, problemado naman. Problemado mauray maray. Mga matitigas ang ulo. Sabi ngayon, makikita mo dyan, mga bata pa, hawak niyan, cellphone. Kung ang inano mo nyo dyan, libro, magbasa kayo, kailangan nyo yan pagdating ng panahon, wala yan, hindi ka pa pakinggan. Yung mga kabataan ngayon, mga kabataan nagdadalaga na dyan, naglalakad dyan, tumatlawa, kala mo, sira ulo, at minsan nababangga ako. Tinatawanan niyo yung sarili niya, habang nagsisilpon, hindi niya alam na kabangga na siya ng tao. Minsan sa Manila, nabangga ako. Estudyante ko, babae pa naman, babae. Ano ba yan? Buta ka? Ay, sir, pasensya ka na. Kung gusto mo, tumigil ka dyan sa tabi, dyan. Kasi katulad, nakakabangga ka ng tao. Baka mamaya, mabangga ka pa ng jeep dyan. Yun! Dahil sa cellphone. Sabi ko, ay, nako. Yan kasing cellphone na yan. Sabi nga sa radyo, hindi wag masyadong payagan ng mga bata manood ng ng cellphone na nakakasira sa mata. Ay, wala. Hindi rin pinapakinggan ng mga kanya. Yung mga magulang. Konsentidor. Yun lang, ang masakit dyan. Kapag ginayaan yung mga anak ganyan, doon sila mapapahamak sa mga papabaya, sa pabaya. Yan, kung wala pa kasi nangyayari dyan. Pag may nangyayari na yan, saka na yan mag-iigpit na. Pag iniyakan, tungkol dun sa cellphone, bibigay mo na tayo, umiiyak ka sa cellphone ng gusto.
Balik tayo sa usapan natin ng nakaraan. Mhm. Sabi mo ay solar. Wala namang nabanggit si Kalingap Victor. Yun ang sabi, tanongin mo yung kasama niya, sabi, lahat binigay sa akin na, alam mo ito, Oo. yung bahay, Oo. pinapamili nga, sabi, ang gusto mong bubong, yung atik, zero, ako ayaw ko, mainit. Mainit. Flooring natin, ako hindi pwede, bakit? Hindi ko naman sarili ito eh. Oo. Buwan na lang, kawayan, kawayan Oo. niya. Tapos na pipinturahan daw nila kasi bubulok ka ganito, local na kanso plywood. Tumutukrap yan kapag nabawasa na. Ngayon, yung solar, tapos yung sa kama, katre. No. Kanila yan. Tapos upuan daw, mga auxilia. Ako kahit na hindi na yan, yun ang sabi ko. Sabi nila, kahit natapos na kami sa'yo, pupunta pa rin. Pupunta pa rin sila, sabi nila. Yun. Antayin lang din natin tayo. Pero, Oo. paabot ko sa kanya, ang hinihintay daw kamo ni Katore, yung pangako, yung solar. Yung solar. Solar. Kasi, ang gas yun, taas ang taas. Oo. Ang isang utsaba sa kwan. Pag ano tayo? Pag nagkataon tayo na nag-live si Kalingap Victor, babanggitin ko yung solar. Saan daw kamo yung pangako mo, bibili mo siya ng solar, wala siyang kuryente. Kayo lang naman kamo ang nagsabi niya na bibigyan mo sila. Oo. Naghihintay kamo siya, pero hanggang ngayon wala na daw ang balita. Hayaan mo tayo. Kapag may time pa naman akong makapasyal sa Daet. Nasa Daet sila. Nandun po sila sa Daet. Pero totoo bang nanganak na yung asawa niya? Manila? Pero yan ang sinabi sa akin. Hindi ko lang alam tayo kung nanganak na ba. Pupunta daw siya sa Manila kasi yung asawa niya manganak. Yun. Hinihintay ako hanggang ngayon. Higit ng 2 buwan. 2 buwan ang nakalipas? Nang sila ay pumunta dito? Oo, nung umalis sila na. Nung umalis. Oo. Ngayon, hanggang ngayon, 2 buwan na. Okay naman yan kung hindi halimbawa, hindi na maibigay. kung ayaw niya, wala nang problema tayo. Wala ba? Pipisa ko dyan sa gas. Kaya lang kung wala akong tira. Walang pambili ng gas. Walang pambili ng gas. Madilim. Kaya kung minsan, wala akong pambiling gas. Alas 5:30, kain ako. May araw pa kaunti. May liwanag pa. Yun. Yan ang ginagawa ko. Paggabi na, pag alam mo ng padilim, alas 5 pa lang, kain ako. Kain ka na ng hapunan. Kasi sanay ako magdamag na may ilaw ako. Pero yung maliit lang na ilaw na kuhan, masyado makonsumo yun. Pag wala akong gas, nagsisigil ako magdamag na walang ilaw. Tay, wala ka bang mga damit dyan, tay? Hindi yun. Parang parang nung pumunta ko dito, kailan ba akong pumunta dito? Parang yan pa rin ang parang yan pa lang. Dalawa ito. Ibig sabihin, iba naman ito. Na pala. Bakit may dalaking damit? Wala po tayo. Pala eh. Pag halimbawa, hindi naman kakasay mo yung damit ko sa iyo, tayo. Ay, malaki naman. Grabe naman yan. Bahala na. Damit. Pero kung mayroon akong mga damit na eksakto sa iyo, ibigay ko sa iyo. Lumit lang. Malalaki kasi yung mga damit ko. Kasi tumaba na rin ako ay. Ako dati, malaki din ang katawan ko. Medyo mataba ang katawan ko. Kaya nagkaroon ako ng problema sa pamilya nung yung anak ng asawa ko ngayon. Napakasalbahe talagang babae niya.
Ibig mo sabihin tay, meron ka pa bang naging asawa ngayon? Hindi, yung Yung huli. huli, Yung pangatlo. yung pangatlo. Oh. Napunta yan sa akin. Napangasawa ko yung mother nila. Sila sa elementary, siguro mga grade 2 o grade 3 yung dalawa. Ano na ngayon? Tapos nag-aral siya sa kolehiyo. Nakatapos, maestra ang kinuha nila. Maestra na sila ngayon. Pero ano nangyari? Wala. Kaya mahirap. Ang dami kong mga ampon noon. Ay, noon. Ay, sus ko. Magtanong ka kasi Dito, nag-ampong ka rin dito? Mga ampon ko dito. Mga lalaki. Tapos naglalaot kami kasama ko yan. Minsan dalawang kasama ko. Ano. Pero, asa na sila ngayon? Ay, nako. Yung mga inampon mo noon? Yung may tabako. Oh. Mayroon sa nagbibiyay sa barko. Siguro mga kargador siguro. Oh. Wala na. Kaya kalimutan na nila ako. Kinalimutan ka na pala Pero, nila. Okay lang. Nakatulong naman sila sa akin. Nung sa akin pa sila. Oh. Hindi naman masyadong. Pero, mayroon silang mga pamilya ngayon. Siguro. Ayabang ko kung dahil hindi ko na nakikita yan. Mga tao na yan. Oo. Tabako. Iko, wala tayong magagawa. Pero wala namang perwisyo yun. Oo. Magalang sa akin yung mga bata. Ay, tay, mayroon pala akong dalang bigas. Kalimutan ko na naman. Dito yung bigas, ano? Baka kinain ng mga manok. Meron ka pa bang, ano dyan? Bigas? Meron ba? Oo, mayroon akong dalang bigas. Kalimutan kong kunin. Yung dala mo dyan, meron. Oo. Meron akong dala. Ay. Kaya pala parang kinakabahan ako. Oo. Darating ka pala. Ganyan ako pag may dumarating. Nagulat ka, tay. Oo, tay. Na-surprise ka ba, tay? At sa likod na naman akong dumaan. Unang dyan ang pintuan na mayor. Yung ka dumadaan sa likod. Kaya sabi ko, surprisahin kong si tatay. Doon ako sa likod dumaan. Para masurpresa naman. Sana. Antay, meron tayong ano, tay, ha? Oo, nanggaling po uli yan, tay, kay Ate Christy. Yung nagbigay sa inyo ng bigas dati. Dapat, ano naman, yung may binilagyan niya ng kape. Oh, ay di bali tay sa susunod. Kape, asukal. Di bali sa susunod tay pag magbigay si Ate Christy ng pambili ng bigas, salihan ko na ng Ano yan si Christy? Tagalog ba yan o? Sa ibang bansa. Sa ibang bansa po yun tay, si Ate Christy. Taga ibang bansa talaga yan. Doon po siya nakatira kasi doon po siya nakapag-asawa. Pero Pilipina. Yun. Anong dahilan kung bakit nagpararasin sa mga ganito? Sa ano yan? Para sa mga katulad tay, katulad mo. Pag napanood ni Ate Christy yung mga na-scout ko na mga gaya mo, tapos naibigan niya na magpaabot ng tulong, magbigay at magbigay yan si Ate Christy. Kaya yan, yung bigas na yan. Yung dala mo nung nakaraan, sa kanya pa rin, sa kanya naman. Oo, nanggaling sa kanya yun, kay Ate Christy. Napakabait ng tao na yun. Kaya minsan, mayroon ka bang mensahe tay kay Ate Christy? Ang mensahe ko, sana tumulad sa kanya ang ibang mga taong marunong umintindi sa mga taong nahihirap. Yun ang panalangin ko na sana umaba pa ang kanyang buhay. Ayun, tugma. Hindi katulad ng iba, porque binigyan na, wala man lang yung mensahe para sa taong nagbibigay ng. Kaya malaki ang pasalamat ko sa Diyos
At higit sa kanila, at higit sa lahat, siya at kayong nag-aabot ng mga tulong. Yun lamang ang masasabi ko. Salamat sa mahal na Diyos. Ay mayroon taong marunong umintindi sa mga taong mahihirap. Yun. Ikaw yung tay. At yung nga po nakita ni Ate Christy na talagang kahit na paano marunong kang umunawa sa mga taong nagpaabot ng tulong sa iyo. Alam ko kasi yan kasi maka-Diyos kami. Mayroon kaming sariling santo na tuwing dinis sinisimbahan niya. Andyan sa layuan, mahal na Kristo. Kaya sa totoo lang kaming mga pamilya sa Samura, hindi kami gumagawa ng mga pangit na mga hindi katulad ng iba, ano lang, nakikipag-away na kami, hindi. Iniiwasan namin yung mga away-away. Tara tay, punta na tayo dun sa ano tay, sa mansion, Ay, sa condominium. condominium. Diba? Anong oras na? Oras na alas Tres? 2 na ata, alas 3. Ora pa, alas 2 yan. Oo. Hmm. Eh sa araw mo yung tinitingnan tayo, Oo, yung araw. wala akong relo kasi. Yan ang ginagawa. Yan ang relo ko. Yung Ayun. araw no. Yan, alas 2 yan. Oo, yun nga po mga kalingap. Alas 3, dyan sa baba pa dyan. Pag ganyan ng ano, yung araw, alas 2 pa lang. Sabi ni Tatay Tonyo. Mayroon ka na namang isasaing tay. Ang 10 kilo sa akin, isang buwan yan. May sumusubra yan mga 2 araw. 10 kilos. Isang gata na lang ang sain ko. Pero kinibay-bat, malalakas kumain, kalating buwan. Oo, Saglitan lang ano tay. hindi ko kaya. Oo. Hindi ko kaya yung mga katulad nilang mga malalakas kumain. So paano tay? Ako muna ay alis ha. Siya naman ang punta mo. Maghanap pa ng ano, na pwedeng tulungan. Mayroon. Mayroon din dito. Pinsan ko, yan dyan, sila na nga yung bahay na bumagsak na. Ngayon, ginagawa naman nila. Pinakita ko na yan sa dalawa. Oo. Hindi naman nila. Oh, di bali tay, sa sunod pagbalik ka dito, baka yung pinsan mo, makapuntahan ko rin. Kasi nga, meron pang Di sa Rawis. Marami dyan. marami. Uling apalaya ito. Oo, Maraming maliit. marami dyan. Oo, maraming maliliit na bahay dyan. Biro mo si Tatay Tonyo, marunong talagang umunawa sa mga kababayan po natin, ano po. Lalong-lalo no yung kababayan dito sa ano, sa dun sa Susugon, dito sa May Rawis. Marami talaga dyan. Buwang. Sa Barangay Buwang. Sitio Buwang ito. Oo, Sitio Buwang, Rawis. Barangay Rawis, Sitio Buwang. Oo. Supuan na tay. Oo. O, alas muna ako tay ha. Okay. Sige po. Marami. Victor, ano ang pangalan mo? Victor? Oh, Victor po. Oo, unang... kailangan ko talaga. Oo. Kailangan ng liwanag ano tay. Ano kaya kung hindi man lang nila makikita ito nila. Pwede 1,000 lang naman siguro yun. Pag ano tay, pag pala rin ako tay. Halimbawa mayroong mga gustong magpaabot ng pasular. Dadalhin ko agad dito. Ano tay? Dadalhin ko kaagad yun. Kung halimbawa mayroong gusto magpaabot ng pambili ng solar,
Makakarting yan. Paano? Sabi nila, ano, Eh, pwede, kung may tira ka na, pwede ka na lang bumili niya, baka hindi ka na mabigyan. Yung, pero maliit, mura lang, 1,000,000 o 1,000,000 1,000. yata, o 1,000,000. Oo. Eh, walang 100. Sa ano pa lang, sa ilaw pa lang, ay 300 na. Oo, ilaw pa lang. 1,000,000. Oo. So, paano tay? Kapag ako ay pala rin ha, hindi ko naman pinapangako tay ha, Oo. kung ako ay pala rin Paabot mo lang kay kay Victor. Victor. Okay. Kamo, nasabi ka mo sa akin Tatay Johnny na yung pangako mo raw ka mong solar. Hinihintay niya kasi nahihirapan siya sa gas. Dahil ang gas ngayon, pataas ang pataas. Wala naman ako tatagal yan. May kwarta kung lagi niya. Eh, wala naman ano tay. Wala. So, paano tay? Sige po tay ha. Okay, maraming salamat tay. Okay. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga nakapanood, shout out po sa ating lahat. Maraming salamat po. Bye-bye. God bless ang mabuhay. Siya ang makakasama nyo at magiging katuwang aalali sa mga